sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa Giping ng Pasig. Sabi ni Don Siwarong, marami daw Bisaya dito. Ito ba yung makayong buntag sa inyong talang? Pasensya na. Pasensya na. Dito ka sa Batong Bisaya. Maraming salamat at ang salamat po. Napakainit po talaga ng inyong pagtanggap. Marami po ang sunrise sa inyong lugar. Napakainit po. Okay, may magandang balita po tayo para sa sunrise at sa mga kalapit po ninyo mga. Alam naman ninyo first project ito, yung mga subdivision plan po natin, nakaprobahan na ng City Council natin. Bali, 8 huwa po yan, hindi ko na isa-isahin, 8 huwa po yan. Yung alin, kasama yung sunrise, okay na okay po talaga. Yung dalawa, may kulang na lang na konting-konti na lang. Kaya naantay ko na lang yung transmitan ng City Planning. Last month po yan ay pasa ng City Council po natin. Thank you, Councilor Mago. Isa talaga yung pusisi, talaga tinignan niya isa-isa yung requirement natin. Kaya medyo isanayan kasi yung klaseng proseso, kaya tinuloy na rin po natin. Anyway, muli po ako papasalamat sa inyo dahil nung naglalakad po ako dito kanina, halos lahat po ng nakasalubong ko ang sinasabi, straight daw sila, nag-ibig ng Pasig. Totoo naman na ang lalong natin natin bilang isang lungsod. Yung kwento ni Vice Mayor Dogot, sino po sa inyo matagal nang nakatira rito? Ibig sabihin na matagal, more than 5 days. 5 years. Bago mag 2007, o nauna pa po. 1993. Ibig sabihin 2000s, nandito na po kayo. 90s. Ibang-iba pa po ang itsura ng pinagwata ng magpayong ng mga panahon na yun. Diba? Ibang-iba pa po. At hindi lang yung itsura, yung ibang-iba pa nun, pati yung estilo ng politika, ibang-iba pa nun. Pati yung kultura ng pag-gobyerno, ibang-iba pa nun. Dati, pag napupunta, naman yung Vice kanina, hindi po nagkataon yun, may nag-agis ng ganun sa kanila nun. Talagang ganun po talaga. Noong 2019, nung una po akong nag-file na ako ng aking kandidatura para mayor. Alam nyo, mag-schedule po kami ng meeting malapit dito. Hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan, ha? Kaya siguro, alam nyo na naman po yun. Kung mag-schedule po kami ng meeting dito o malapit dito hanggang sa dulo ng nagpayong, ang lagi maraming lumalapit sa akin bago kami lumapag para sa meeting. Ang lagi pong sinasabi sa akin, nako, isa lang sa dalawa. Yung una, sasabihin sa akin, nako, Biko, huwag ka nang pumunta dyan sa nagpayong, huwag ka nang pumunta dyan sa pinagbuhatan. Walang sasalubong sa'yo dyan. Lagi sinasabi na sa'yo. Kung may sumalubong man sa'yo dyan, wala yan, wala kang bodong makukuha dyan. Sabi sa akin na gano'n. 2019 po ito, may kasama pang may karugtong pa yun. Mag-iingat ka. May gano'n pang medyo ewan ko, anong ibig sabihin nun? Pero gano'n po yung lagi niya. Mag-iingat ka dyan. Huwag ka lang pumunta. Pangalawang sasabihin po sa akin, pag iba naman nakausap ko, ang sasabihin sa akin, naku, Kwansi, counselor ako nung time yun. Minsan kay Kong, naririnig ko, sinasabi rin nila, Kong, pasensya na. Gusto naman namin ng pagbabago. Susuportahan namin kayo, pero baka pwede, secret na lang. Lahat po, ang dami po namin nakausap, secret. Bakit? Baka daw mawalan ng trabaho. O yung kapatid, kamag-anak, mawalan ng trabaho. Baka daw scholar. Yung anak nila, mawalan ng scholarship. Baka daw meron yung samahan, kagaya ng HOA. Baka daw maipit.
Baka daw yung pamaskong handog hindi na makarating, yung bayo hindi na makarating. Opo. Alam niyo totoo yung sinasabi, lalo na yung mga opisyalis, pero kahit ordinaryong residente siguro ng mga panahon na naririnig, nararamdaman po natin yung mga klase. At yan yung nilabanan natin ng estilo at kultura ng politika. Yan yung nilabanan natin. Yan yung inayawan natin. Yan yung tinulungan natin na style. Ngayon sa lungsod ng Pasig, wala nang takutan. Wala nang palakasan, nilalayo na natin yung ganung klaseng style. Sa simbolo ng pamaskong handog, makikita po natin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ng ating pamahalaan. Tama mga kuya? Wow! Ito na po yung tinataguyod natin. Yung mga prinsipyo ng mabuting pamumuno. Yung pagkakapantay-pantay ng bawat isang mamamayan. Yung hindi yung malapit sa kusina. Mas nataya nga natin tinanggal pati yung card sa ospital. Dati yellow card, blue card. Pag meron gano'n, mas maganda yung benepisyo ngayon. No balance billing, basta residente ka ng Pasig. Hindi ko naman yung card pa. Marami pa pong iba. Siyempre, nag-inis na tayo ng pamahalaan. Hindi tayo nagtapos sa pagbabago ng kultura, hindi yung paglilinis ng ating pamahalaan. Nanayawan natin yung kickback. Alam niyo, nung una po ako naging mayor, ang daming contractor na punta sa opisina. Nagpupukas yung opisina natin. Maraming kumausap sa akin. Minsan, papasok sa opisina, hindi ko naman alam contractor, pero pag makakausap na sa akin, ay, mayor na pala. Dati kasi akong kontratista ng previous paano ba ako makakuha ng kontrata? Tapos tatanungin pa ako, magkano ba yung porsyento ngayon? Simple lang naman yung sinabi ko sa kanila. Malaya kayo, pwede kayong sumali sa bidding natin, pero walang papaboran, hindi luto, totoong open ang bidding natin. Tapos na yung mga panahon na kung sino yung kaligit, yun yung maghahawak ng lahat ng kontrata ng city government. Tapos na po tayo dyan. Gusto nilang bumalik, gusto nila tayong umatras dun sa yung iba, di ba? Gusto nila tayong paatras, bumalik dun sa mga lumang kalakaran, pero tayo sa Pasig, ayaw na po natin ng ganong klaseng style. Dito tayo sa tubas, transparent na pamahalaan, maayos na proseso, at yung mga pagbabagong pinaglaban natin, hindi po madali, ano? Talagang pag may pagbabago, may tututol eh. Pag may pagbabago, may aangal. Pag may pagbabago, may haharang. Gagawin nilang lahat para hindi tayo umusad dahil mas nakikinabang nga sila sa mga lumang kalakaran. Pero tayo mga Pasigueño, naniniwala po ako na ang gusto natin direksyon ay paabante. Yung mga pagbabagong nabanggit ko at marami pa pong iba, kailangan paintingin pa po natin. At ang magandang balita naman po ay yung mga pinaglaban natin pagbabago, yung mga tinataguyod natin na prinsipyo ng mabuting paggugobyerno, nagbubunga na po ngayon. Ito na, nandito na tayo. Naintindihan ko naman po na pag malapit na ang halalan, pag campaign period na, ngayon po ay day 14. Day 14 na ng campaign period. Opo, 14 days pa lang ang campaign period. Alam ko yung iba, isang taon na nga ang kampanya. Pero naintindihan ko po na tuwing campaign period, tuwing malapit na ang halalan, tayong mga mamamayan, nagsawa na tayo sa puro pangako. Matatamis na salita. Pinapangako sa atin ang langit at lupa. Tuwing malapit na ang halalan. Ayaw na natin ang kaya tayo sa meeting ng Pasig, hindi tayo mahilig sa mga pangako. Hindi na kami mangako ng kung ano-ano. Nagsasalita lang po para sa amin ang aming track record. Kung kayang gawin, asahan po ninyo na gagawin natin. Pero hindi na kailangan nyo, marami pang sasabihin, marami pang ipapangako, papatayon ng ganyan, ng ganito, ng ganito. Puso, papangako sa atin, ang sulit sa papangako. Laway lang ang puhunan pag magsasalita. Yan ang bilhin ko sa mga kasama sa giting ng Pasig. Huwag yung kung ano-ano pinapangako nyo para lang mailuglok.
Dahil ang Pasileño, hindi nagpapabola, matatalino ang Pasileño. Kaya, mga kaibigan, ngayong 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Pinapangako ko na hindi pa rin ako mangangako. Meron tayong tatlong kasama ngayon, mga konsel po natin na nakaupo na. Noong 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Kung mapapansin po ninyo mula 2022, mula 2019, marami rin po tayong nagawa. Diba, naabutan pa tayo ng pandemya. Hindi naman tayo nagpabaya ng pandemya. Sabi ng bulat, nagamit daw nila yung tablet, yung mga tulong, pati yung mga food coupon natin para sa mag-aaral. Hindi lang po yun, yung supplemental SAP. 8,000 pesos sa kada pamilya po ang pinahagi po natin sa bulit ng Lungsod ng Pasig. May 100,000 families po na kinagawa po dyan. Alos lahat nabigyan po. Pero 2022, kung mapapansin nyo ito, parang mas bumilis pa yung takbo ng inyong pamahalaan. Sa pinagbuhatan, mula na tayo hanggang sa proper pa lang. Hindi ko na mabilang kung ilang, sa loob siguro ng isang taon, mula last year hanggang ngayon, hindi ko po mabilang kung ilan yung inauguration na ginawa na po namin. Hindi lang po 10, hindi lang po 20. Ngayon ang daming pinagawa, nakikita po yan ng tao. Hindi ba pwede sabay-sabay lahat, di ba? Pero nakikita nyo sunod-sunod. Talagang hindi po pinapabayaan ang inyong lugar. Lahat po, no? So yan po. Pero yung mga yan, hindi naman namin pinangako yan. Ginagawa na lang po. Pero ang pinupunto ko lang po, mula 2022, mapapansin po ninyo, medyo bumilis ng konti ang inyong pamahalaan. Gumanda yung mga services. Yung mga existing, lumawak pa. Gaya ng local senior pension. Nagsimula tayo, 2022, bago pa lang yung programa. Pero nakita, pwede na natin expand. Saka na natin yung may maliliit na SSS pension. Wala nang marami pang, wala nang sinabi pa kung ano-ano. Ginawa na lang din po natin yun. Diba ngayon, kasama na yung 4,000 below na may SS na maliit. Kasama na rin po sa local senior pension po natin. Yan po, ano. Kaya, ganyan po ang ginagawa natin. 2022, kasama ko na po pati, hindi lang si Congressman Roman. Congressman Roman! Kahit di ko na banggutin, kilala niyo naman, di ba? Napakabayat, napakasipag ng ating Congressman Roman Romulo. Kilala niyo po yan. Pero noong 2022, yung sabi nga, mas bumilis, mas dumami yung project, mas gumanda yung servisyo, mas lumawak yung mga programa natin. Alam niyo po kung bakit? Yung isa po, siyempre kasi natutunan na yung mga pagbabago na nasimula ng 2019. Yung mga pundasyon nakalatag na, dito na po tayo. Pero ang isang malaking dahilan din po, ay binigyan niyo ako ng mga maayos at matitibay na kasangga sa konseho. Napakalaking bagay po nito. Kasi, ang hirap po isipin mo, nasa sasakyan po kayo. Jeepman yan, vanman yan, busman yan, o ano. Yung driver, gustong bumiretso, pero yung mga pasahero, gustong kumaliwat kanan. Disgrasya po yun. Magkaiba ng direksyon. Pinangkisa tayo ng direksyon. Kaya noong 2022, binigyan niyo ako ng mga tao na ngayon, napatunayan na rin nila ang kanilang sarili. Gumanda po ang trabaho natin. Mas lalo pang umayos ang trabaho natin. Swerte tayo ngayon ay maayos ang ating Vice Mayor, Bobot. Yung mga tatlo naman po natin na kasama ngayon na for the election, ay hindi rin sila nagpapaya. Talagang yung mga hindi ko matutukan, siyempre dami kong iniisip. Ang laki-laki ng City Hall. Dami nasa 100 ang opisina sa ilalim ng isang mayor. Pero nung nakasama nga natin yung mga konsel ng Giting ng Pasig, tumulong po sila sa iba't ibang area. Kumbaga, naghati-hati kami ng trabaho. Mas natututukan din nila yung ibang mga bagay. Halimbawa, si Councilor Angelo. Sa iyo yata itong microphone na ito, Councilor Angelo, di ba may batas sa Solo Parents Act. Sa batas na yun, sinasabi na magbibigay ng allowance sa solo parents na 1,000 per month. Kaso lang, wala naman kasamang pondo yung batas. Yung pondo, magagaling pa rin sa lokal na pamahalaan.
At yung koordinasyon, yung pakikipag-ugnayan sa solo parents, sa mga barangay, LGU pa rin ang gagawa nun. Yung proseso, LGU pa rin po yung gagawa nun. Yung distribution, LGU pa rin ang gagawa nun. Ang tumulong sa atin para maging isa tayo sa una sa buong Pilipinas na mag-distribute ng solo parents allowance ay si Councilor Angelo De Leon. Kuryente, maraming lugar, baka hindi dito, pero maraming lugar sa Pasig na may problema sa kuryente, nagiging prone sa sunog dahil naka-jumper, naka-submeter, delikado. Ang ginawa po ni Naseho, gumawa ng ordinansa para mapadali na makakuha ng yellow card, makabilan sila ng legal na Meralco sa tulong ni Councilor Buboy Agustin. Kaya nga siya tinawag na pumbilya ng konseho. Pag tumatayo siya ng bungang pumbilya, pag si Buboy, tayo ka naman. Ayun, ayun. 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 Isa pa tayong kasama na for re-election. Dito po, naalala po natin dati, iba-iba mga barangay. Pero may ibang barangay, alam natin kung ano yung budget nila, kung saan nila ginagamit yung pondo nila. May ibang na mas masikreto, hindi natin masyado nakikita kung saan nagagastos ang pondo. Ang ginawa po ng ating City Council ngayon, transparent, pati budget hearing, hindi na nakatago, ginagawa sa barangay. Naka-Facebook live pa para kung may interesado, kung may marunong, pwede nilang tingnan. Pwedeng sulinin din yung budget ng barangay. Yung nanguna po dito, si Councilor Maro Marquez. Ang pumatay kay Delilah. Siyempre, may tatlo din tayong bagong kasama. Sigurado rin po tayo sa mga tao ito. Kasi pagka nag-a-apply, maraming nag-apply sa Giting ng Pasig. Marami pong nag-apply. Yung iba, wala sinasabi ngayon, pero nag-apply din po sila sa Giting ng Pasig. Ngayon, yung tatlong kasama natin, bago sila makasama talaga sa Giting ng Pasig, una ko pong tinanong sa kanila, ay bakit mo ba gusto maging konsehal? Kasi kung ang pakay mo, kung ang gusto mo, ang dahilan mo sa pagtakbo, ay para pakapalin ang inyong wallet, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Pero kung tunay na serbisyo ang habol mo, kung magtatrabaho ka talaga, at importante rin na naniniwala kayo sa direksyon natin bilang isang lungsod, malinis na pamamahala, maayos na pag-gobyerno, pwede kayo sa Giting ng Pasig. Kaya, ito po, yung tatlong bago natin kasama. Sinilang ko na po sa ating naging kagawad ng May Bunga. Maganda yung programa niya laban sa malnutrisyon at marami pang iba. Councilor Boy Abunda. Ay, Abunda! Sorry dito, Boy. Siyempre, hindi rin natin kakalimutan. Narinig ko kanina, sumisigaw kayo, Tosino! Ay, nako. Ikon siya, Warren. Pag nagsasalita, napansin ninyo, laging ganito. Ay, nako. Hindi na agad kasi naman. Yan po si Councilor Warren Inocencio, mga kaibigan. Okay na. Teka. Hindi natin pwede kalimutan. Dito sa asarin kasi sobrang bait nito. Nasasabi ko siya ang pinakamabait na konsehal ng Giting ng Pasig. Ito si Councilor Ryan Enriquez. Kung ako lang po mag-isa, maaaring may magawa ako. Kung kasama ko pati si Congressman Roman Romulong, tutulong sa atin si Congressman Roman, partner kami. Siguro mas marami ng konti yung magagawa. Yung magagawa naman siguro, kasama ang Vice Mayor, mas mapapagaan ang trabaho, mas mapapabilis sa mga bagay-bagay. Pero kulang po yun. Hindi kaya ng isang mayor lang lahat ng trabaho, lahat ng gusto natin gawin.
Lalo na dito sa Pasig, nakita niyo naman po, marami sa sinasabi nyo na imposible, yun po yung ginagawa natin. Sabi na imposible na pantay-pantay ang lahat, imposible na tanggalin yung takutan, imposible na pag may project, walang pangalan ng mga politiko, pero sa Pasig, ginagawa po natin yun. Kahit imposible, ginagawa po natin. Pero magagawa, may pagpapatuloy lang natin, ang mapayiting pa natin, kung kasama natin ang City Council po natin. Kaya, sana po, vote straight, gitin ng Pasig. Congressman Rohan, Vice Mayor Dodot, at sana, hindi lang 3, sana hindi lang 4, sana hindi lang 5 sa mga konsel natin. Sabi nga ni Consi Warren, sana all!